Gusto niya na mag-stay daw na lang daw sila dito kung hindi sila makapunta sa ibang bansa. Magandang araw po sa inyo lahat mga amigo. Nandito po tayo sa kahabaan ng Hain. Kahaba. Kaiklian. Ayan po. Y esto de mis zapatillas hasta ahora. Aha. Okay. Yung order daw yung sapatos. Do hasta ahora no ay. Yung preguntar. Okay, may order kasi kami na sapatos kay Wesley. Doon sa Meno. Tapos wala pa, hindi pa dumarating. Dicho, El ba mandar mensahe. Magme-message daw siya, mandar mensahe cuando venir. Ayan po mga amigo. So nandito tayo habang maingay si Kylie. Kylie, how are you? Uy. Asan si Wesley? Teor. Ayun po mga amigo. So pag-uusapan tayo napaka-seryosong usapan mga amigo. Habang tayo ay nagda-drive po mga amigo papuntang Cabanatuan. So lingid sa inyong kaalaman, dear Kuya Raul, itawag niyo na lamang ako sa pangalang Joanna. Ay pa niya tawag ni Oy, Wesley, no, tumaman no kere Yamar Waka Waka, no? No, Waka Waka. Porque hay mucha gente saber su nombre Waka Waka. Así. Ayaw pala niya siya tawag na Waka Waka. Kasi ang Waka Waka sa nila parang ano. Waka Waka sa DP ka ke? Waka Waka. Aha. No sé. Kasi ayaw niya tawag na Waka Waka gusto pa Joanna. Ayun na-explain naman sa kanya. Sabi gano'n, dapat daw. Sabi, doon ka kasi ako nakilala sa Waka Waka name. Sabi gano'n. So, gusto niya tumatawag, shopping. Sige po, tumawag ka, masagutin mo muna. Wala po. Hello. Yung po mga Tapon na amigo. lang dyan sa may taas, sa baba, taas ng baboy. Ay, baboy. Ng aso. Baboy. Bakit doon sa taas ng baboy, mami, sabi ni Bella. Nasin ko, di ba? Kanina pa? Ano naman sabi niya pagpapakain daw mo na siya. Oh, kaya na pala. Nag-misis ako sa'yo. Misis mo yung misis ko. So, pinasend ko na. May hita ulo ng ano, ng receiver. Opo, kayo na pa. Opo, kayo na pa. May hita ulo ng So, receiver. ilagay na lang dyan si Babo, kuya. Baboy. Sabi niya, ilagay daw sa ibabaw ng, di ba si Choco? Ibabaw ng ano, baboy. Tapos kanina magkapakain daw siya, ano? Aso. Magkapakain daw ng aso. Pinapakain, uy. Ay, hindi ko nun. Oo, sabi mo kanina. Ay, sorry. Bakit aga ka bang aso dito? Magpapakain daw siya ng aso. Tapos pamaya pinapakain. Uy, nako, Lola Eden, parang kakaiba si Bedin yata parang ikaw ang ano. Nahawakan mo na Lola Eden. Nahawakan na ni Bedin si Lola Eden. Aso pala sinabi. Oo, aso. Tapos sinabi mo tapos pinakain mo, ano. Ngayon sabi mo naman, pakibaba na sa ibabaw ng baboy. Sino ba baboy doon? May baboy ba doon? Si Choco lang yung ando. Doko si Chuchen, natahimik si Chuchen. May baboy ka dyan doon sa bahay. Natahimik si Chuchen. Ato din? Bawal si Chuchen tahimik kasi nga pinapakain ng ayaw kong kayo siya pakain ng marshmallow, ano? Kasi nga, alis, di ka pwedeng magkasakit, di ka pwedeng lalabunan mo. So ayan po mga kababayan ko, kaya po ako nag-vlog for today's video ay para pag-usapan po natin yung mga plano ni Joanna, ano? So yun po, diling sa inyo kaalaman na naiinip siya dito sa Pilipinas. Naiinip siya pero hindi ko alam kung anong gagawin sa kanya. Kailangan niya mag-aral siguro ng sa TESDA, ganyan. Siguro ano ba magandang gawin para sa kanya para hindi siya mainip, para maging productive ang kanyang buhay. Kuya Benjo, na pinakamaganda niyang gawin You know? ni Joanna para maging productive ang buhay niya dito sa Pilipinas para hindi siya mainip. What do you think? What is your thoughts about these thoughts? Hindi mo
magkuhan siya, maglakad-lakad sa kay Lakad. Madam. Lakad nga, di ba? Gabi, kagayin. Pagpintuhan. Ayaw niya kasi magkagad itong oras. Gusto niya yung gabi. Gusto niya lakad gabi, pambihira. Nagpupunta nga siya, naglalakad nga siya gabi. Pero safe naman kasi dito sa akin. Naghahanap siyempre, may lahat. Hanap siya ng Kaibigan. friends, gano'n. Eh, di kasi namin kaya yung lifestyle niya na gabi yung gising kami maaga. So like ngayon, ano oras? Basta kaya oras tumaba dormir? Alas 6? Honestly? Kaya oras tumaba dormir? No. No sé. ¿Qué hora yo dormí? No, tu mamá. No sé. Ano, hindi alam ni Wesley kung anong. Pero llamar to alas 6, no? Para para saludar. ¿Quién saludar? ¿Familia? Mi tío. Ah, tu tío. Ginigising daw si Wesley. Mi tío con mis tías. Ah, okay. Ginigising daw si Wesley ng kanyang tiyo. Ay, ni Joanna. Na maaga. Eh, siguro hindi pa siya natutulog na si Joanna. So, yun, gabi gising, umaga tulog. Pero pagka maganda naman sa kanya, pag sabi mo may lakad, gising din siya. Sanay nga sila eh, minsan nga 2 days walang tulog, ano? Ano Wesley, 2 días sin dormir pwede, no? Mi mamá. No? Kasi, 2 días sin dormir. 2 days walang tulog. 2 days walang tulog, kayang-kaya. Yun, di ganito, hindi ako nagtatanong sa kanya kung kailan siya uuwi. Pero meron daw sinabi si kay Wesley, kasi tinatanong ko nga kasi about sa, syempre di naman siya, ang usapan lang talaga ay para samahan si Wesley dito. Yun, siya patay sila yun. Ganyan sa akin ng pastor. Sasamahan lang daw ni Doon yan sa akin ng pastor. ang totoo niya, sasamahan lang ni Joanna si Wesley papunta dito sa Pilipinas. Ihahatid lang. O yun, nag-stay na siya na matagal dito, which is okay naman para syempre masulit yung ticket, ganyan, para ma-enjoy niya yung ang Philippines. So ngayon, pati naman siya 3 months na ba? After nito, 2 months na, and then after nito magti 3 months na kasi magre-renew na kami ng visado next week. So ayoko namang siyempre sasabihin ko sa kanya, halika magre-renew na tayo ng ayoko sabihin mo, babalik ka ba o nahihirapan ako na hindi ko kaya sabihin sa kanya na ihahatid na ba, alis na ba o magre-renew. Sa akin hanggang kailan na yung mag-stay dito okay. Yun. Tapos ang si tu mamá ha dicho que era de Caraquino. Ajá. Después Bambino y este chico, tu hermanos de Caraquino. ¿Sí o no? Aha, yun. So ganito po mga amigo, ang plano ni Joanna daw, sabi ni Wesley, kasi wala naman din akong idea. Ang sabi niya ay gusto daw niya na kung hindi makakapunta sa cuando no ir otro país así de Caraquino, ayaw na nilang mag-stay dun sa Gabon. Yun, ayaw na mag-stay sa Gabon kung hindi naman makakapunta si gumagano yung nakakatakot yung truck. Oo, punong-puno yung truck, gegewang. Ayun. Anyway, ayan, gusto niya na mag-stay daw na lang daw sila dito kung hindi sila makakapunta sa ibang bansa. Kasi gusto ni Joanna punta ng France, Spain or problema, asan yung requirements, di ba? Wala naman siyang requirements na gano'n. Akala niya yung mga ganyan madali lang. Siyempre, para sa atin, ang gusto naman natin magiging komportable siya. Kaya nga ang plano niya gusto daw niya ganito, hindi siya makakapunta sa ibang bansa para magtrabaho kasi gusto niya magtrabaho talaga. Ang pinaka-possible na gawin lang niya is yun nga, sabi niya is kukunin niya yung mga anak niya doon sa Gabon tapos dadalhin dito. Yun yung plano niya, pero hindi pa naman daw ngayon. Yun yung sinasabi ni pero kasi sinasabi si Wesley kanina, yun yung sinasabi niya.
Oo. Hindi naman siya ganun kadaling gawin. Siyempre, nangangailangan ito ng matinding effort pagka gusto nila mag-stay ng matagal dito sa Pilipinas kasama yung mga anak niya. Yun po. So, siyempre, ang kasi sa akin, okay naman siya pumunta mag-stay dito, pero dapat babaguhin niya yung lifestyle niya. For example, willing siya na matuto ng mga ibang skills, like sabi ko nga matuto siyang magmasahe, mga ganun, mag-aral sa TESDA. Kaya nga lang sa ngayon hindi niya nagagawa yun kasi lagi siyang tulog sa yung hindi niya mabago yung sa tulog niya, ganyan. Pupuntang Piñaranda yan ka? So, dyan. Mamaya dagdagan. So, Piñaranda yan, gano'n. ano? Meron. Ganun yung yung ganun yung gusto niya, yun ang plano niya. Plano niya at sa kung mag-stay siya na matagal dito, yun ang sinasabi ni yun ang sinasabi ni Joanna. Siyempre nga naman, ngayon sad siya kasi yung mga anak niya naiwan doon, di ba? Mga anak niya iba ang nag-aalaga, hindi siya, although ano siya, yung parang hindi siya kampanting masyado kahit kapatid niya yung nag-aalaga sa mga anak niya. Siyempre iba pa rin yung siya na nanay yung mag-aalaga sa mga kapatid niya. So kanina nga daw umiiyak ng baga. Oo, umiyak daw siya, iyak daw ng iyak, sabi ni Wesley. So siguro dahil namimiss niya yung mga anak niya, kaya ganoon. Tayo naman lagi lang naman tayo support kung ano man yung kahilingan niya o kung ano man yung gusto niya. Yun na mahalaga, yung magiging masaya siya sa mga desisyon niya. Pero sabi ko nga, pagbabago-bago desisyon niya. Kasi dati gusto niya punta rin ibang bansa. Kaso in-explain ko, hindi naman po pwede. Asan yung kulang-kulang ka ng requirements, passport na meron ka. And then, right now, sabi niya gano'n, mag-stay na lang daw siya dito kasama yung mga anak niya. Babalik daw siya doon para kunin yung mga anak niya. Kasi dito sila mag-stay for para okay yung maging nila, buhay nila kahit papaano. So nakakaawa din, nakakaawa din pagka ganyan umiiyak yung tao. Siyempre nanay yun, maalala niya yung mga anak niya. Yun. So madalas yun basta naiiyak na lang siya. Ilang beses mo na siya na umiiyak. Madalas yung pag-iyak, pero yun lang siguro ang magiging reason para maging happy talaga siya, yung mabuo yung family niya. Syempre hindi naman ganun kadali kasi yung pamasahe lang, di ba? Pag bumalik uli siya doon tapos tatlo sila mamamasahe, million na naman yung uubusin. Hindi na naman, almost million, hindi naman million pala, almost million na may ubusin kapag pinipare. So kailangan syempre pag-ipunan. Hindi naman ganun kadali, di ba? Hindi naman ganun kadali na pumunta uli sila sa Pilipinas. Siyempre, sure na iaano namin yan. Sure na susunduin namin yan naman ni Kuya sa Thailand. Ganun, mga amigo. So, ayun po mga amigo, yun yung talagang plano ni Joanna. Kung hindi mababago, yun lang kasi base lang po ito sa kwento ni Kuya Wesley. Yun lang po, base sa kanyang kinukwento. So ayan po mga amigo, thank you so much po sa panonood ng episode na ito at God bless po.